guys, this is Samantha and welcome back to another vlog. So for today's video, Bible study na naman. So please subscribe, hit the notification bell, press the like button, and comment down below. Hashtag #StayScott. Bye! Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo mag-aral ay patuloy ko po kayong ini-encourage na magsaliksik ng salita ng Diyos habang hindi pa normal yung ating buhay, no? Meron pa o yung mga pagdalo sa pagtitipon-tipon para makapakinig ng salita ng Diyos. At habang kayo ay nasa bahay ay pwede nyong saliksikin ang salita ng Diyos. Kumbaga pwede nyong pakinggan lang muna yung mga aral, tapos kung meron din kayong mapakinggan na iba ay pwede nyong pagkumparahin upang sa ganon ay nalalaman natin kung ano talaga yung aral ng Biblia patungkol sa mga paksa. Kasi merong kanya-kanyang mga paniniwala ang bawat reliyon sa iba't ibang paksa, no? Hindi lang naman yung paksa na pang-COVID o yung kailangan sa panahon ng COVID. Hindi lang ho yung ganong paksa. Kasi nga ang pagbabago ng ating isip sa salita ng Diyos ay hindi makukuha ng madalian, kundi ito ay hanggang sa pagdating na ni Kristo. Upang sa ganon ay yung ating mga maling paniniwala ng ating mga kaisipan ay pwede pang maiba o mabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya patuloy na inaanyayahan ko kayo na magsaliksik, no? Kahit hindi dito makinig kayo, kung may panahon kayong makinig dito, pakinggan nyo yung aral. Kasi hindi lang naman puro pang practical na buhay ang turo ng salita ng Diyos, kundi meron din niyang mga doktrina na tinatawag o yung aral na katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, o merong katotohanan patungkol sa mga paksa ng Diyos. Kasi ayon sa Biblia ay kailangan magkaroon tayo ng saligan o yung tinatayuan na aral, no? Meron kayong pinaniniwala ang aral, yung inyong stand, kung ano ba yung inyong stand, para sa ganon ay hindi tayo maging bata na napapahapay o tinatangay ng iba't ibang hangin ng aral, no? Kailangan meron kayong tinatayuan, na yung tinatayuan natin na yon ay kagaya ng mga tinatayo ang aral ng mga apostol, yung kanilang saligan ng mga apostol at propeta. At yun ay mababasa natin sa Efeso chapter 2 verse 20. Ganito ang sabi niya, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, no? Yun yung sinabi na tayo daw mga Christian o tayong mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay tinatayo daw tayo sa kinasasaligan ng mga apostol at propeta, na ang pangulong bato sa panulok ay si Kristo Jesus, no? Ibig sabihin, itatayo daw tayo sa pundasyon o aral ng mga propeta at apostol. Ibig sabihin,
Doon sa aral na yon ay ang pangulong bato sa panulok ay si Kristo, no? At alam natin na kasama doon sa saligan ng mga apostol at propeta ay yung ating Panginoong Jesucristo, no? Nakita nga natin na siya ang nagbukas ng pintuan ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, meron tayong saligan, no, na bawa saligan ng mga apostol, ang tagapagligtas nila si Jesucristo. Yun. Yung iba, ang saligan nila hindi nakasalig sa mga apostol kasi ang saligan nila, ang kaligtasan nila ay si Maria, yun, si Pedro, marami silang tagapagligtas. Yun, kailangan meron kayong saligan, tinatayo ang aral para sa ganon ay malaman nyo yung katotohanan, hindi yung tumanggap lang kayo kay Kristo, no? Yun ay pasimula lang. Pero kailangang iligtas yung ating kaluluwa o baguhin natin yung ating isip. Paano mababago? Doon nga sa mga saligan ng mga apostol, no? Na ang pangulong bato sa panulok ay si Kristo Jesus. At yun ay totoo naman, katotohanan yon. Dahil sabi ng Bible, si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya doon sa saligan ay o aral ng mga apostol, nandun din si Jesus. Hindi siya pwedeng mawala doon sa aral. No, kaya kailangan meron kayong saligan. Hindi pwedeng wala kayong saligan. Kasi pagka wala kayong saligan o yung tinatayo ang aral madadaya kayo ng ibang mga mangangaral, no? Kaya yun, no, inopen ko ito dahil kailangan yung magkaroon ng saligan, no, yung aral ng mga apostol at propeta. Kasi si Jesus yung nagturo sa kanila eh. Ngayon, yung tinuro ni Jesus, yun yung saligan nila. Tapos ngayon, yung maging sasaligan din natin, yung tinuro ng ating Panginoong Yesus sa mga propeta at apostol, yun din yung ating magiging saligan. Kahit sa anong paksa. Ngayon, bakit kailangan merong tinatayuan na saligan o aral ng Panginoong Yesus at aral ng mga apostol? Kasi nga, ay para yun yung ating tatayuan at hindi tayo madaya, hindi tayo mailigaw. No? Ngayon, kung meron na kayong saligan, no, talagang nasa Biblia, nakita natin yung katotohanan, siyempre malalaman nyo na kung alin yung hindi katotohanan. No, kaya kailangan meron kayong saligan. Hindi ito pagtanggap lang kay Kristo. No, first step lang yon. Hindi yung basta tinanggap lang si Kristo, ligtas na. Hindi. May babaguhin po tayo yung ating isip. At kailangan yun ay nakasalig sa ating Panginoong Jesucristo o sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, kasi yung mga ibang turo, minsan wala po sa Biblia. Iiwasan nyo po yung mga turo na wala sa Biblia. Kasi pagka kinuha nyo yung mga aral na wala sa Biblia ay makakalason mo yun sa inyong espiritu at ikapapahamak ninyo. Kaya kailangan yung aral ay nasa Biblia. Huwag pong lalabas sa Biblia. Kasi ang nakalagay po ay sabi sa Revelation 22:18. Sahin natin. 18.
aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Yon, bawal magdagdag. Ang sabi ay dadagdagan ng salot o ng parusa, no, na nakasulat dito. Bawal magdagdag. Ano pa? At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ano, no? Bawal ding magbawas, aalisan ng buhay at sabi ay at sa bayang banal na nakasulat dito. Kaya nakita natin, no, na hindi pwedeng magdagdag ng aral, no, hindi rin pwedeng magbawas. Halimbawa, sabi nung Katoliko, may purgatorio. Sa Biblia wala akong purgatorio. Yun, ang meron sa Biblia, impyerno. Yun. Kaya kailangan maging maingat po kayo. Hindi pa pwedeng lahat ng sinasabi ng tao ay paniniwalaan. Kailangan magsaliksik kayo na yung kanilang sinasabi ay nasa Biblia ba. Kaya nga ng purgatorio, no, sabi ng Katoliko, ng Roman Catholic, na meron daw purgatorio. Sa Biblia, pag sinaliksik natin at pinag-aralan, wala po kayong makikitang purgatorio mula sa Genesis hanggang Deuteronomy. At wala rin kayong makikitang pwedeng ipanalangin ang tao pagpatay na. So, ngayon, paano natin nalamang wala sa Biblia yan? Kasi nga, si Kristo, sabi niya, ako ang pintuan ng kaligtasan. Ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Pinapapasok hanggat buhay. Pinasasampalataya hanggat buhay ang tao. Hindi po yung pagkapatay na, doon pa lang siya ipagpe-pray para maligtas. Dapat sa Biblia, buhay pa lang ay tumanggap na kay Kristo, no? At mag-aral ng salita ng Diyos hanggat buhay. Para pagka nagpatuloy siya, nagsaliksik siya, at ginawa niya yung nasa Biblia, yon, maliligtas siya. Pero yung ipagpe-pray, yung patay na, para yung turo ng iba nga na yung Roman Catholic, sabi niya, ipagpe-pray daw dahil nasa purgatorio, ipapanalangin, at pagka pinalangin, ay bumababa yung apoy, hanggang mawala yung apoy, mapupunta daw siya sa langit. Wala sa Biblia yon. Hindi tinuro ng ating Panginoong Hesus yun. Hindi rin tinuro ng mga apostol at propeta yon. Kaya hindi nila saligan yon. Hindi nila aral yon. Kaya bawal magdagdag, bawal magbawas. Yun yung example ng mga dagdag na turo o aral na wala naman sa Biblia. Kaya ingat ho kayo. Delikado yung mga turo na yon na wala sa Biblia. Kasi kung ganun ang turo na ipagpe-pray na lang pala yung mga nasa purgatorio, wala namang palang halaga yung ginawa ni Kristo. Bakit pa binigay ng Diyos si Kristo? Para tubusin yung ating mga kasalanan. Samantalang pwede naman palang ipag-pray pagka ikaw ay nasa purgatorio, pagpatay na. Kaya malaking daya ho yun. Hindi po totoo yun. Walang turong ganon sa Biblia.
Kaya pagka hindi naniwala ang isang tao kay Kristo at sa kanyang mga aral, merong impyerno. Hindi siya sa purgatorio mapupunta, sa impyerno. Kasi sabi dito, bawal magdagdag. Idaragdag daw sa kanya yung parusa na nakasulat dito. Yun, bawal din magbawas. Kaya mas marami, hindi lang naman yung tungkol sa paksa na yun eh. Meron din mga magkakatulad na born again, pero meron ding pagkakaiba sa aral. Kaya kailangan masaliksik ninyo, masaliksik natin ano ba talaga yung turo ng Biblia sa paksa na yon, no, na itinuturo halimbawa ng isang mangangaral. Mas maraming wala sa Biblia karamitan turo ng Roman Catholic, no, bagamat meron din sa iba. Ngayon, kaya kailangan alamin niyo yun, no, para sa ganon ay mailigtas nyo yung inyong kaluluwa. Kasi kung kahit na tinanggap nyo si Jesus at yung inyo namang isip o yung soul, yung inyong kaluluwa ay hindi nyo binago sa paniniwalang tinuro ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, baliwala lang yung pagtanggap nyo kay Kristo. Mababaliwala. Kailangan nandun tayo sa saligan. Halimbawa, katulad sa bautismo sa tubig, ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig ay lubog. Yun. Sa Biblia, ang bautismo sa tubig, to immerse, to dip, ilubog. Ibig sabihin, pag sinabing ilubog, ay kailangan ng maraming tubig. Kaya nga ang Panginoong Yesus binautismuhan doon sa Ilog Jordan. Ang requirement ng bautismo sa tubig ay maraming tubig. Ilog, swimming pool, basta yung may kakayahang kang ilubog. Kasi ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig ay to dip, yon, ilubog. Anong ibig sabihin? Kaya kailangan nandun tayo sa aral ng mga apostol at mga propeta. Ang sinasabi nila, mga bautismo kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Yun no ay nilulubog sa tubig. No. Kaya kailangan hindi ang required ay maraming tubig. Ano ba ang maraming tubig? Ilog, no, swimming pool, o kahit mga man-made na basta kayang ilubog. Yun, yung mga parang may mga swimming pool na nabibili na parang plastic, basta kayang ilubog, pwede yun. Basta requirement nga ay maraming tubig. Yun yung nasa Biblia. Sa meaning pa lang ng bautismo ay to dip, ilubog. Ibig sabihin, yun yung saligan ng Panginoong Yesus, kasi nung bautismuhan ni Juan ang ating Panginoong Yesus ay lumusong siya sa tubig, sabi sa Bible. Pagkatapos ay umahon sa tubig. Ibig sabihin, kaya lumusong at umahon ay inilubog. Yun. Ngayon, kaya ang pattern na gagawin natin pagka halimbawa babautismohan ka sa tubig, lubog. Yun. Hindi pwedeng wisik na ginagawa ng mga Roman Catholic. Wisik lang yung sa kanila eh. Tapos ang babautismuhan ay yung sumasampalataya. Yun, yung may karapatan ng maniwala o tumanggap kay Jesus. Kaya ang sanggol, hindi binabautismuhan ang sanggol. Kasi ang sanggol, kung sakaling namatay yung sanggol, ligtas na yon. Walang nakalagay sa Biblia na kapag ka ang sanggol hindi na bautismuhan,
nabinyagan ay pupunta sa tinatawag nilang limbo. Hindi totoo yun. Wala sa Biblia yun. Dagdag yun. Kaya yun yung ibig sabihin, no, na huwag kayong magdadagdag. Huwag kayong magbabawas ng aral sa Biblia. Kailangan ay sundin ninyo kung ano yung mga turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo at ganun din yung mga aral ng kaya yun, wag po kayong lalagpas sa aral ng Biblia. Kailangan lahat ng inyong pananampalatayanan ay nasa katotohanan. Hindi pwedeng nasa kasinungalingan. Kasi ang sabi sa Biblia, ang mga sinungaling ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin nung kasinungalingan na yon ay yung mga lumabas sa katotohanan ng aral sa Biblia. Yon. Ang mga bata sa Biblia, sabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata dahil para sa kanila ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, ang mga sanggol, bata, pag namatay, ligtas. Hindi naman yan binibinyaga. Paano mo tatanungin sa bata kung sumasampalataya siya kay Jesus? Di naman yun sasagot. No. Sumasampalataya ka ba kay Jesus? Hindi naman sasagot yung sanggol eh. Ang tinatanong kung sino yung gustong tumanggap ay yung meron ng kakayahang manampalataya. Halimbawa, yon yung isang tumanggap kay Kristo, nakapakinig siya ng salita ng Diyos tungkol sa salvation, tinanong siya kung gusto niyang tanggapin si Kristo. Yon, may kakayahan siyang sumampalataya o tumanggi. Kaya pagka siya ay sumampalataya, ang sabi, ang mabautismo, ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Kaya ibig sabihin ay pagkatapos mong maligtas, tanggapin si Kristo, ay bautismo sa tubig ang susunod. Ngayon, ano yung bautismo sa tubig? Lubog. Hindi po yan wisik. Hindi po yan buhos. Lubog. Kaya yun, no, yun yung mga sample na kung bakit kailangan yung tumayo sa mga saligan at aral ng mga apostol. Hindi po pwedeng aral ng tao ang inyong paniniwala. Paano natin nalamang aral ng tao yon? Wala kasi sa Biblia. Dapat ay aral ng Diyos Ama, aral ni Kristo, aral ng mga apostol at mga propeta. Kasi sabi ng Bible, ang sinasalita ni Jesus ay hindi sa kanyang sarili. Sa makatwid, para malaman natin ang salita ng Diyos, pakinggan natin yung sinasabi ni Jesus. Lalo na sa iba't ibang mga paksa. So, yun, nakita natin na bawal magdagdag, bawal magbawas. Kaya yun ang hinihingi ng Biblia. Kailangan ay nandun kayo sa saligan at aral ng mga apostol. Hindi lang yan yung mga aral na wala sa Biblia. Marami pa. Kahit doon sa mga iba't ibang church, no? Meron ding mga iba't ibang aral na makikita natin na wala pala sa Biblia. Yun ang dapat ninyong masaliksik. Para sa ganon ay hindi kayo madaya. No? Kaya yun lang yung mga ibang sample. Sa susunod, titignan pa natin yung mga ibang aral na wala sa Biblia at kung ano talaga yung nasa Biblia. Kaya sige po at maraming salamat po uli at kung meron kayong comment,
at tanong, i-comment nyo lang dun sa baba at sasagutin ng Biblia. Sige po at maraming salamat muli at purihin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo.